tahimik ang umaga sa bukid, ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang dumadampi sa mga dahon ng puno, habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng kabundukan. Sa gitna ng malawak na damuhan ay makikita ang isang lalaking naglalakad ng mabagal, bitbit ang kanyang lumang itak at isang maliit na sako. Ang pangalan niya ay Mateo. Si Mateo ay isang simpleng tao. Walang malaking bahay, walang lupang pagmamay-ari, at walang yaman na maipagmamalaki. Sa kabila nito, kilala siya sa kanilang lugar bilang mabuting lalaki. Tahimik lamang siya, masipag, at may pusong hindi marunong manlamang ng kapwa. Sa araw-araw, naghahanap siya ng paraan upang may maipangkain. Minsan ay nagpuputol siya ng kahoy sa kagubatan. Minsan naman ay nagbubungkal ng lupa para sa ibang tao kapalit ng kaunting bigas o barya. Sa araw na yon, napagdesisyonan niyang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang maghanap ng mga tuyong kahoy na maaari niyang ibenta. Habang naglalakad siya sa pagitan ng matataas na puno, may kakaibang katahimikan ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na tila matagal nang walang taong nakakarating. Sa gitna ng lugar na yon ay may isang napakalaking puno. Matanda na, baluktot ang mga ugat, at tila saksi sa napakaraming taon ng paglipas ng panahon. Huminto si Mateo. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa puno. Habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang kakaibang bagay na bahagyang nakalitaw sa lupa sa pagitan ng mga ugat ng puno. Lumuhod siya. Gamit ang kanyang kamay ay dahan-dahan niyang hinukay ang lupa. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang lumang bote. Hindi ito pangkaraniwang bote. Ito ay gawa sa makapal na salamin. May kakaibang hugis at may takip na tila yari sa lumang metal. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kakaibang simbolong nakaukit sa katawan nito. Pinunasan ni Mateo ang bote gamit ang kanyang panyo. Sa sandaling iyon, napansin niyang tila may kumikislap na liwanag sa loob nito. Napakunot ang kanyang noo. May laman ba ito? Bulong niya sa sarili. Inangat niya ang bote at tiningnan laban sa sikat ng araw. Doon niya nakita ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa loob ng bote ay may anyong tila isang maliit na babae. Napaurong siya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o totoo. Muli niyang tiningnan ang bote. Naroon pa rin ang maliit na anyo. Tila isang babae na may mahabang buhok at pakpak na kumikislap na parang liwanag ng buwan. Isang diwata. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magtataka. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang napakahinang tinig. Maari mo ba akong tulungan? Napalingon si Mateo sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Huli niyang narinig ang tinig. Nandito ako, sa loob ng bote. Nanginginig na hinawakan ni Mateo ang bote. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Ang maliit na diwata sa loob ay nakatingin sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata. Matagal na akong nakakulong dito, sabi ng diwata sa mahina, ngunit malinaw na tinig. Napaatras si Mateo ng kaunti. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya. Ngunit habang nakatitig siya sa bote, napagtanto niyang hindi siya nananaginip. Huminga siya ng malalim. Ano ka? Tanong din niya. Ako ay isang diwata, sagot ng nilalang. At matagal na akong naghihintay ng taong magpapalaya sa akin. Tahimik na napalunok si Mateo. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Tumingin sa kanya ang diwata
na parang may pag-asa. Ang takip ng bote, iyon lamang ang pumipigil sa aking makalabas. Tinitigan ni Mateo ang metal na takip. Mukhang matagal na itong hindi nabubuksan. Ang kalawang ay kumapit na sa mga gilid nito. May bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing huwag itong buksan. Ngunit may isa ring bahagi sa kanya na hindi kayang talikuran ang nilalang na iyon na tila matagal nang nagdurusa. Ano ang mangyayari kapag binuksan ko ito? Tanong niya. Magiging malaya ako. Tahimik ang kagubatan. Naririnig lamang ni Mateo ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng kanyang isipan ay naglalaban ang takot at awa. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang kabutihan. Hinawakan niya ang takip ng bote. Dahan-dahan niya itong pinihit. Sa una ay ayaw itong gumalaw. Ngunit makalipas ang ilang pilit, biglang, click! Nabuksan ang takip. Sa loob ng isang iglap, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa bote. Napaatras si Mateo habang tinatakpan ng kanyang mga mata. Ang liwanag ay umikot sa paligid na parang isang alon ng hangin. At mula sa loob ng bote ay unti-unting lumabas ang isang nilalang na kumikislap. Ang maliit na anyo ay lumaki hanggang sa tuluyang maging isang napakagandang diwata na nakatayo sa harap niya. Ang kanyang buhok ay tila sinag ng araw. Ang kanyang mapakpak ay kumikislap na parang kristal. Matagal siyang nakatitig kay Mateo. May luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, mahina niyang sabi, malaya na ako. Hindi makapagsalita si Mateo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumapit ang diwata sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Ilang daang taon akong nakakulong sa boteng iyon, sabi niya. At ikaw ang unang taong nagkaroon ng pusong palayain ako. Tahimik si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit ngumiti ang diwata. At sa sandaling iyon ay sinabi niya ang mga salitang magbabago sa buhay ni Mateo magpakailanman. Mateo, sabi niya ng dahan-dahan, bilang pasasalamat, bibigyan kita ng kayamanan na higit pa sa iyong inaakala. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagbago ang ekspresyon ng diwata. Tumingin siya sa malalim na bahagi ng kagubatan. Para bang may nararamdaman siyang paparating na panganib. Ngunit kailangan nating magmadali, bulong niya. May naghahanap sa akin. At sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang biglang umihip sa kagubatan. Ang mga dahon ay nagsimulang mag-ingay at may kakaibang presensya na unti-unting papalapit. Hindi pa alam ni Mateo na ang kanyang kabutihan ay nagising din ng isang lihim na matagal nang natutulog sa kagubatan. At ang lihim na yon ay maaaring magbago hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng kanyang buong buhay. Matagal na nakatitig si Mateo sa diwata na nasa kanyang harapan. Hanggang sa sandaling iyon ay tila hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang nilalang na dati nakakulong lamang sa loob ng isang maliit na bote ay ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang hangin sa kagubatan ay tila biglang nagbago. Ang mga dahon ay kumakaluskos na parang may bumubulong na lihim. Napansin ni Mateo na seryoso ang mukha ng diwata habang nakatingin sa malayo, sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. May problema ba? Mahina niyang tanong. Unti-unting bumaling ang diwata sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata na tila may mabigat na alaala. Oo, sagot niya. May mga nilalang na matagal nang naghahanap sa akin. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit kanila hinahanap? Sandaling natahimik ang diwata bago siya nagsalita. Matagal na panahon na ang lumipas, sabi niya. Noong panahong ang kagubatang ito
ay hindi pa napapasok ng maraming tao. Habang nagsasalita siya, tila bumabalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring pilit niyang kinalimutan. Ako ay isang diwata na nagbabantay sa mga biyaya ng kalikasan, ang tubig, ang mga puno, at ang mga nilalang na naninirahan dito. Tahimik na nakikinig si Mateo. Ngunit may isang tao noon na hindi nasiyahan sa mga biyayang ibinibigay ng kalikasan, patuloy ng diwata. Isa siyang lalaking sakim sa kapangyarihan. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang itak. Ano ang ginawa niya? Pinikit sandali ng diwata ang kanyang mga mata. Pinag-aralan niya ang mga sinaunang salamangka. Hinanap niya ang paraan upang kontrolin ang mga nilalang na tulad ko. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Isang gabi, mahina niyang sabi. Nilinlang niya ako. Ang kanyang tinig ay may halong sakit. Nangako siyang tutulungan ng kagubatan na manatiling ligtas sa mga taong sumisira dito. Naniwala ako. Tumigil siya sandali. Ngunit yun pala ay isang bitag. Napabuntong hininga si Mateo. Ano ang ginawa niya sa'yo? Tumitig ang diwata sa lumang bote na nasa lupa. Isang mahiwagang bote ang ginawa niya. Isang sisid lang, may kakayahang ikulong ang kapangyarihan ng isang diwata. Unti-unting bumaba ang kanyang mga mata. At nang hindi ko inaasahan, ginamit niya iyon laban sa akin. Tahimik ang paligid. Sa isang iglap, napunta ako sa loob ng bote. Napapikit si Mateo sa narinig. Ilang taon kang nakulong doon. Unti-unting umiling ang diwata. Hindi lamang taon. Tumingin siya sa langit na tila hinahanap ang sagot sa mga ulap. Ilang daang taon. Napanganga si Mateo. Ilang daang taon. Mahinang tumango ang diwata. Sa loob ng bote ay walang araw, walang gabi. Tanging katahimikan at kadiliman lamang. May luha na dahan-dahang tumulo mula sa kanyang mata. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko ay wala nang darating upang magpalaya sa akin. Hindi makapagsalita si Mateo. Ramdam niya ang sakit sa tinig ng diwata. Maraming tao ang dumaan sa kagubatang ito. Patuloy niya, ngunit walang nakapansin sa bote. Dahan-dahan siyang tumingin kay Mateo. Hanggang sa ikaw. Hindi alam ni Mateo kung bakit, ngunit may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang diwata, ngunit dama niya ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Pasensya ka na, sabi niya ng mahina. Nagulat ang diwata. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil napakatagal mong naghintay bago ka natulungan. Sandaling natahimik ang diwata. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiting puno ng lungkot, ngunit may kasamang pasasalamat. Ngunit dumating ka rin. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mukha. At dahil doon, hindi na sayang ang aking paghihintay. Ngunit bigla siyang natigil. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang gumalaw. Parang may naramdaman siyang kakaiba. Mateo? Napatingin si Mateo sa kanya. Ano iyon? Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng diwata. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nararamdaman ko siya. Sino? Ang hangin ay biglang lumamig. Ang taong nagkulong sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Imposible, sabi niya. Ilang daang taon na ang lumipas. Ngunit umiling ang diwata. Hindi siya ordinaryong tao. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa kagubatan. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan palayo. Tila may paparating na hindi ka nais-nais. Unti-unting humakbang ang diwata palapit kay Mateo. Kung malaman niyang malaya na ako, sabi niya. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Anong mangyayari? Tanong ni Mateo. Tumingin siya sa kanya ng seryoso.
Hindi lamang ako ang kanyang hahabulin. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Pati ikaw. Pero bakit? Dahil ikaw ang nagpalaya sa akin. Tahimik na tumingin si Mateo sa paligid ng kagubatan. Ngayon, ay parang may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Unti-unting humigpit ang kanyang hawak sa itak. Hindi niya alam kung anong uri ng panganib ang darating. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi niya pababayaan ang diwata na muli na namang makulong. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ng diwata ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ngunit sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na unti-unting nagising. Isang presensyang matagal nang naghihintay. At nang maramdaman nito na nabuksan na ang mahiwagang bote, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas, mahina niyang bulong sa dilim. Nahanap na rin kita. At hindi pa alam ni Mateo na ang pagpapalaya niya sa diwata ay simula lamang ng isang labanan na matagal nang hinihintay ng kadiliman. Matapos ang kakaibang pag-ihip ng hangin sa kagubatan, tila muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan iyon ay hindi na katulad ng dati. May kakaibang bigat sa paligid na para bang may mga matang nagmamasid mula sa mga anino ng mga puno. Tahimik na nakatayo si Mateo habang hawak ang kanyang lumang itak. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga, ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado. Samantala, ang diwata ay nakatingin sa kalangitan, tila nakikinig sa mga bulong ng hangin. Mukhang hindi pa niya alam kung nasaan ako, mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Mateo. Buti naman kung ganoon. Ngunit kahit sinabi niya iyon, alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Lumapit ang diwata sa kanya. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa sinag ng araw na dumadaan sa pagitan ng mga dahon ng puno. Mateo, sabi niya ng marahan. Napatingin sa kanya ang lalaki. Bakit mo ako tinulungan? Napatigil si Mateo. Hindi niya agad alam ang isasagot. Pagkatapos ng ilang sandali, ay napakamot siya sa ulo. Hindi ko rin alam, sagot niya. Siguro, dahil nakita kitang nahihirapan. Ngumiti ng bahagya ang diwata. Maraming tao ang nakakita sa bote noon, sabi niya. Ngunit karamihan sa kanila ay natakot o nagduda. Tahimik siyang tumingin kay Mateo. Ngunit ikaw, pinili mong magtiwala. Hindi sumagot si Mateo. Hindi siya sanay sa mga papuri. Para sa kanya, ginawa lamang niya ang bagay na sa tingin niya ay tama. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahang inilapit ng diwata ang kanyang kamay kay Mateo. Bilang pasasalamat, sabi niya, panahon na upang tuparin ko ang aking pangako. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong pangako? Ang bigyan ka ng biyaya. Bago pa makapagtanong si Mateo, biglang nagliwanag ang kamay ng diwata. Isang malambot, ngunit maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Unti-unti itong lumutang sa hangin. Ang liwanag ay parang isang maliit na bituin. Ang biyayang ito, sabi ng diwata, ay hindi lamang kayamanan. Lumapit ang liwanag kay Mateo. Nagbibigay ito ng kapalaran sa taong may mabuting puso. Dahan-dahang dumikit ang liwanag sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mateo ng kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang mga kamay. Napaatras siya ng bahagya. Ano ang ginawa mo? Tanong niya. Huwag kang matakot, sabi ng diwata. Ang biyayang yun ay tutulong sa iyong buhay. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit naramdaman niya na tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon, sabi ng diwata, ang kapalaran ay magsisimulang kumilos para sa iyo.
Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Mateo ang kanyang sinabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may narinig silang malakas na kaluskos sa mga puno. Pareho silang napalingon. Ang mga dahon ay biglang gumalaw na parang may dumaan na malakas na hangin. Ngunit walang hangin. Unti-unting nagdilim ang liwanag ng araw sa bahagi ng kagubatan na yon. Napansin ni Mateo na tila may maitim na usok na gumagapang sa pagitan ng mga puno. Umigpit ang hawak niya sa kanyang itak. Ano iyon? Tanong niya. Ang mukha ng diwata ay biglang naging seryoso. Dumating na siya. Nanlamig ang likod ni Mateo. Ang mangkukulam, mahinang tumango ang diwata. Unti-unting nabuo ang isang anyo mula sa maitim na usok. Isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman. Nakasuot siya ng mahabang balabal na tila gawa sa anino. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag. Ngumiti siya ng mabagal. Isang ngiting walang kabutihan. Napakatagal kitang hinanap, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig at mabigat. Tumingin siya sa diwata. Hindi ko akalaing may taong magpapalaya sa iyo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa kaluluwa ng lalaki. At ikaw, sabi niya, ang taong iyon. Napaatras si Mateo ng isang hakbang. Wala akong ginawang masama, sabi niya. Ngunit tumawa ang mangkukulam. Isang mababang tawa na nagpaigting sa lamig ng paligid. Masama? Sabi niya. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang diwata na yan ay may kapangyarihang dapat ay akin. Biglang kumislap ang kanyang kamay. Isang alon ng maitim na enerhiya ang lumipad patungo sa kanila. Mag-ingat! Sigaw ng diwata. Mabilis niyang itinulak si Mateo palayo. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga pakpak. Nagbanggaan ang liwanag at ang maitim na enerhiya sa hangin. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Napaatras ang mangkukulam. Tumingin siya sa diwata nang may galit. Hindi ka pa rin nagbabago? Sabi niya. Ngunit ngumiti ang diwata. At hindi mo pa rin ako kayang talunin. Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay tumingin ang mangkukulam kay Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, sabi niya, hindi siya makakalaya. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Kaya sisiguraduhin kong pagsisisihan mo iyon. Unti-unting naglaho ang kanyang katawan sa maitim na usok. Naiwan sa kagubatan ang mabigat na katahimikan. Huminga ng malalim si Mateo. Ano iyon? Tanong niya. Ang diwata ay nakatingin pa rin sa lugar kung saan naglaho ang mangkukulam. Ang simula ng problema, sabi niya ng mahina. Napatingin si Mateo sa kanya. Mateo, sabi ng diwata, hindi na magiging tahimik ang buhay mo. Tahimik siyang tumingin sa mga kamay niya. Ang simpleng buhay na nakasanayan niya ay tila unti-unting nagbabago. Hindi na siya ang dating lalaki na naghahanap lamang ng pang-araw-araw na pagkain. Ngayon ay bahagi na siya ng isang lihim na matagal nang nakatago sa kagubatan. At ang lihim na yon ay maaaring magdala sa kanya ng dalawang bagay. Malaking kapalaran o malaking kapahamakan. Matapos maglaho ang mangkukulam, nanatiling tahimik ang kagubatan. Ngunit ang katahimikang yon ay tila may kasamang babala. Matagal na nakatayo si Mateo. Hawak pa rin ang kanyang lumang itak. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa mga pangyayaring hindi niya kailanman inasahan. Sa buong buhay niya, ang iniisip lamang niya ay kung paano makakahanap ng pagkain para sa araw na yon. Ngunit ngayon, bigla siyang naging bahagi ng isang bagay na tila lampas sa kanyang pangunawa. Tumingin siya sa diwata.
Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ang diwata ay tahimik na nakatingin sa mga puno. Tila pinakikiramdaman ang paligid. Matapos ang ilang sandali, ay bumaling siya kay Mateo. Sa ngayon ay umalis muna tayo dito, sabi niya. Hindi ligtas ang lugar na ito. Tumango si Mateo. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng mas madilim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad, ramdam ni Mateo ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang biyayang ibinigay ng diwata ay tila naroon pa rin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nito sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad hanggang sa makarating sila sa gilid ng kagubatan. Doon ay makikita ang isang maliit na lupang matagal nang hindi napapansin ng mga tao. Ang lupa ay may ilang damo at mga lumang bato. Huminto si Mateo. Madalas akong dumaan dito, sabi niya. Ngunit wala namang kakaiba sa lugar na ito. Ngumiti ang diwata. Minsan, ang mga biyaya ay nakatago lamang. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang diwata. Sa halip ay itinuro niya ang isang bahagi ng lupa na natatakpan ng damo. Subukan mong hukayin doon, sabi niya. Nagtaka si Mateo, ngunit sinunod niya ang sinabi ng diwata. Inilapag niya ang kanyang sako at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang itak. Sa una ay lupa lamang ang lumalabas. Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumama ang dulo ng itak sa isang matigas na bagay. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang lupa sa paligid nito. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Napatingin siya sa diwata. Ano ito? Ngunit ngumiti lamang ang diwata. Buksan mo. Maingat na inangat ni Mateo ang kahon. Ang kahoy nito ay lumana, ngunit matibay pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob ng kahon ay may mga kumikislap na bagay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga gintong barya. Napaatras siya sa gulat. Hindi ito maaaring totoo. Bulong niya. Kinuha niya ang isang barya at tiningnan ito sa liwanag ng araw. Tunay na ginto. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Paano ito nangyari? Tanong niya. Lumapit ang diwata. Ang biyayang ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang simpleng kapalaran, sabi niya. Binubuksan nito ang mga pintuan ng pagkakataon. Tahimik si Mateo. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoong karaming ginto. Ang isip niya ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko ito pinaghirapan, sabi niya. Tumingin sa kanya ang diwata. At hindi mo rin ito ninakaw, sagot niya. Tandaan mo, Mateo, ang kabutihan ay may gantimpala. Matagal na tinitigan ni Mateo ang kahon ng ginto. Unti-unti niyang naunawaan na ang araw na yon ay magbabago sa kanyang buhay. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, napansin ng diwata ang isang bagay. Bigla siyang tumingin sa paligid. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang kumilos. Mateo, napatingin siya. Ano yon? Ang diwata ay seryosong nakatingin sa malayo. Hindi pa tayo tapos. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Unti-unting nagdilim ang mukha ng diwata. Ang mangkukulam ay hindi basta susuko. Napatingin si Mateo sa kagubatan. Ang mga punong kanina ay tahimik lamang, ay tila biglang naging mas madilim. Kapag nalaman niyang kasama kita, sabi ng diwata, susubukan niyang kunin ang biyayang ibinigay ko sa iyo. Umigpit ang hawak ni Mateo sa kahon ng ginto. Paano niya iyon gagawin? Mahinang sumagot ang diwata. Sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong buhay, nanlamig ang dugo ni Mateo. Ngunit sa halip na umatras, unti-unti siyang tumayo ng tuwid. Tumingin siya sa diwata. Kung ganoon, sabi niya, hindi ako tatakbo.
Nagulat ang diwata. Hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Ngunit umiling si Mateo. Maaring mahirap lang akong tao, sabi niya. Pero hindi ako duwag. Tahimik siyang tumingin sa kagubatan. Kung kailangan kong ipaglaban ang buhay ko, gagawin ko. Matagal na tinitigan ng diwata ang mukha ni Mateo. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang nakita kung bakit ang lalaking ito ang naging tanging tao na nakapagpalaya sa kanya. May kabutihan sa kanyang puso at may tapang na hindi niya inaasahan. Ngunit sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga matang nagmamasid sa kanila. Ang mangkukulam ay nakatayo sa pagitan ng mga anino. Nakikita niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kahon ng ginto sa kamay ni Mateo. Isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Magaling, bulong niya sa sarili. Ang biyaya ay nagsisimula ng gumana. Unti-unti siyang lumingon sa kadiliman. Ngunit sa huli, ang kanyang tinig ay naging malamig. Ang lahat ng iyon ay magiging akin. At sa sandaling iyon, nagsimula siyang maghanda ng isang plano na maaaring magwasak sa bagong kapalaran ni Mateo. Mahigpit na hawak ni Mateo ang kahon ng mga gintong barya habang nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga barya na tila mga maliit na bituin na kumikislap sa kanyang mga palad. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa buong buhay niya, halos hindi siya nagkaroon ng sapat na pera upang makabili ng bagong damit o maayos na pagkain. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang isang kayamanang sapat upang baguhin ang kanyang kapalaran. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Tumingin siya sa diwata. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi niya ng marahan. Ngumiti ang diwata. Ang kabutihan mo ang nagpalaya sa akin, sagot niya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ngunit kahit sinabi iyon ng diwata, may bigat pa ring nararamdaman si Mateo sa kanyang dibdib. Ang kayamanang hawak niya ay tila napakalaki para sa isang taong sanay sa simpleng buhay. Sigurado ka bang dapat ay akin ito? Tanong niya. Tahimik na tumango ang diwata. Ang biyayang ibinigay ko sa iyo ay hindi basta ibinibigay sa kahit sino, sabi niya. Ito ay napupunta lamang sa taong may pusong hindi sakim. Sandaling natahimik si Mateo. Hindi niya maiwasang isipin ang mga taong katulad niya. Mga taong araw-araw ay nagbabanat ng buto, ngunit nananatiling mahirap. Kung gagamitin niya ang kayamanang ito ng tama, maaaring hindi lamang siya ang matulungan nito. May plano ka ba kung paano mo gagamitin ang kayamanang iyan? Tanong ng diwata. Napatingin si Mateo sa malayo kung saan matatanaw ang maliit na kubo na tinitirhan niya. Una, sabi niya, aayusin ko ang bahay ko. Bahagyang napangiti ang diwata. Pagkatapos, tutulungan ko rin ang ilang taong nangangailangan. Ang diwata ay tahimik na tumingin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang tama ang kanyang pinili. Ngunit habang sila ay nag-uusap, may isang tao na nakikinig mula sa malayo. Sa pagitan ng mga puno ng kagubatan, nakatayo ang mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Mateo. Nakikita niya ang kahon ng ginto. Naririnig niya ang bawat salitang sinasabi ng dalawa. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napakabait mo naman, bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga taong tulad mo ay madaling linlangin. Dahan-dahan siyang nagtaas ng kamay. Isang maitim na usok ang umikot sa kanyang palad. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mahabang balabal ay naglaho. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang nakakatakot na mangkukulam ay naging isang matandang lalaki na tila mahina at pagod sa paglalakad. Ang kanyang damit ay mukhang luma
at punit. Ngayon, sabi niya ng mahina, tingnan natin kung gaano kabuti ang puso mo, Mateo. Samantala, nagsimula ng maglakad si Mateo at ang diwata palabas ng kagubatan. Habang naglalakad sila sa makitid na landas, bigla nilang napansin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Nakayuko ito, tila hirap na hirap sa paghinga. Napahinto si Mateo. Ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Dahan-dahang nagtaas ng ulo ang matanda. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod at gutom. Anak, mahina niyang sabi. 3 araw na akong walang pagkain. Naramdaman ni Mateo ang kirot sa kanyang puso. Hindi niya kayang baliwalain ang taong nagugutom. Agad niyang ibinaba ang kanyang sako at kinuha ang kaunting pagkain na dala niya. Heto po, sabi niya. Inabot niya ang tinapay sa matanda. Ngunit habang inaabot iyon ng matanda, napansin ng diwata ang isang bagay. May kakaibang anino sa likod ng matanda. Isang aninong hindi gumagalaw ayon sa sikat ng araw. Unti-unting nanlamig ang kanyang pakiramdam. Tumingin siyang mabuti sa matanda. May kung anong mali. Mateo, mahina niyang bulong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan na ng matanda ang kamay ni Mateo. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maitim na liwanag. At sa isang iglap, nawala ang anyo ng matandang lalaki. Ang mangkukulam ay biglang lumitaw sa kanyang tunay na anyo. Sa wakas, sabi niya ng malamig. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi pa siya nakakagalaw nang maramdaman niyang may malamig na enerhiya na kumapit sa kanyang kamay. Ang mangkukulam ay nakangiti. Ang biyaya ng diwata. Unti-unti niyang hinigpitan ng hawak. Sa wakas ay makukuha ko na rin. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumislap ang liwanag mula sa dibdib ni Mateo. Ang biyayang ibinigay ng diwata ay nagising at ang mangkukulam ay biglang napaatras. Isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya palayo. Napatingin siya kay Mateo ng may galit. Imposible. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ang nangyari. Lumapit ang diwata sa kanyang tabi. Sinabi ko sa iyo, sabi niya sa mangkukulam. Ang biyayang ito ay hindi mo makukuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang mangkukulam ay nagngit-ngit sa galit. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Unti-unti siyang naglaho sa maitim na usok. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit alam ni Mateo na ang katahimikang yon ay pansamantala lamang. Tumingin siya sa diwata. Hindi pa pala siya susuko. Mahinang tumango ang diwata. Hinding-hindi. Tahimik silang naglakad palabas ng kagubatan. Sa sandaling iyon, nagsimula ng maramdaman ni Mateo ang bigat ng kayamanang hawak niya. Hindi lamang ito biyaya. Ito rin ay isang pagsubok. At habang tumatagal, mas lalo niyang mauunawaan na ang tunay na halaga ng kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kung paano ito ginagamit ng taong nagmamay-ari nito. Unti-unting lumubog ang araw habang naglalakad si Mateo palabas ng kagubatan. Ang kahon ng mga gintong barya ay maingat niyang inilagay sa loob ng kanyang sako. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng bagong kapalarang biglang dumating sa kanyang buhay. Ang hangin sa hapon ay malamig, ngunit ang isip ni Mateo ay puno ng mga tanong. Hindi pa rin siya makapaniwala na ilang oras lamang ang nakalipas ay isa siyang karaniwang tao na naghahanap lamang ng panggatong sa kagubatan. Ngayon ay may dala na siyang kayamanang kayang magbago ng kanyang buhay. Kasabay niyang naglalakad ang diwata, tahimik ngunit mapagmatsyag. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang lumilingon sa paligid, tila tinitiyak na walang nagmamasid sa kanila.
Mateo, sabi niya matapos ang ilang sandali ng katahimikan, napatingin ang lalaki sa kanya. Kapag umuwi ka na, itago mo muna ang kayamanan. Tumango si Mateo. Hindi ko rin balak ipakita agad ito sa iba. Ngumiti ang diwata ng bahagya. Ang kayamanan ay may kakaibang kapangyarihan, sabi niya. Hindi lamang ito nagdudulot ng ginhawa, nagigising din nito ang inggit ng ibang tao. Hindi agad sumagot si Mateo. Alam niyang totoo ang sinabi ng diwata. Sa maliit na pamayan ng kanyang tinitirhan, mabilis kumalat ang balita. Kahit maliit na pagbabago sa buhay ng isang tao, ay agad napapansin. Mag-iingat ako, sagot niya. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na silang nakalabas ng kagubatan. Sa di kalayuan, ay makikita ang maliit na kubo ni Mateo. Gawa ito sa kahoy at pawid. May ilang bahagi na halos masira na dahil sa tagal ng panahon. Huminto si Mateo at tiningnan ang kanyang tahanan. Ilang taon na rin niyang pinangarap na maayos ito. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na siyang gawin iyon. Pagpasok niya sa loob ng kubo, agad niyang inilapag ang sako sa isang sulok ng bahay. Maingat niyang inilabas ang kahon ng ginto. Ang liwanag ng mga barya ay muling kumislap sa loob ng maliit na silid. Napaupo siya sa lumang upuan na gawa sa kahoy. Matagal niyang tinitigan ang kahon. Hindi ko pa rin lubos maisip, sabi niya ng mahina. Lumapit ang diwata. Hindi lahat ng biyaya ay madaling tanggapin, sagot niya. Sandaling natahimik si Mateo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang kahon at itinago ito sa ilalim ng sahig ng kubo, sa isang bahagi na alam niyang hindi madaling makita. Nang matapos iyon, ay napabuntong hininga siya. Sa wakas, sabi niya. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng kanyang kubo ay may isang taong nakamasid. Isang lalaking nakatayo sa likod ng puno. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Mateo. Ang pangalan niya ay Rogelio. Si Rogelio ay kilala sa kanilang lugar bilang taong mahilig makialam sa buhay ng iba. Hindi siya masipag, ngunit lagi siyang naghahanap ng paraan upang makinabang sa hirap ng ibang tao. Kanina pa niya napansin ang kakaibang pag-uwi ni Mateo mula sa kagubatan. May dala itong sako na tila mabigat. At ngayon ay nakita pa niyang may itinatago itong kahon sa ilalim ng sahig ng kubo. Naningkit ang kanyang mga mata. May tinatago kang lihim, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon. Ngunit alam niyang may kakaiba. Dahan-dahan siyang umatras mula sa puno at naglakad palayo sa kubo. Habang naglalakad siya sa madilim na landas, may isang ideya na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Kung may kayamanan nga si Mateo, bakit siya lamang ang makikinabang dito? Sa kabilang dako ng kagubatan, may isang nilalang na naghihintay sa dilim. Ang mangkukulam ay nakaupo sa loob ng isang lumang kuweba. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng apoy. Ramdam niya na ang biyaya ng diwata ay aktibo na. Ngunit hindi pa rin niya ito makuha. Bigla siyang napangiti. May naramdaman siyang presensya na papalapit. Sa labas ng kuweba ay may isang lalaking dahan-dahang lumalapit. Ito ay si Rogelio. Nang makita niya ang madilim na anyo ng mangkukulam, bahagya siyang kinabahan. Ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. May nais akong sabihin sa'yo, sabi niya. Unti-unting tumayo ang mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab. Kung ang sasabihin mo ay mahalaga, malamig niyang sabi, baka mabigyan kita ng gantimpala. Ngumiti si Rogelio. May alam akong lihim tungkol sa lalaking nagpalaya sa diwata. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng mangkukulam ay lalo pang kumislap. Sabihin mo sa akin, huminga ng malalim si Rogelio. At sasabihin ko kung saan nakatago ang kanyang kayamanan.
Unti-unting lumawak ang nangiti ng mangkukulam. Sa wakas, may bagong paraan na naman siyang nahanap upang maagaw ang biyaya na matagal na niyang inaasam. At hindi pa alam ni Mateo na ang kayamanang tinago niya sa ilalim ng kanyang bahay ay naging dahilan na upang magsimula ang isang bagong panganib. Isang panganib na hindi lamang manggagaling sa mangkukulam, kundi sa puso ng isang taong kinain ng inggit. Mabagal na bumalot ang gabi sa paligid ng maliit na kubo ni Mateo. Ang mga bituin ay nagsimulang lumitaw sa kalangitan habang ang malamig na hangin ay dumadampi sa mga dahon ng mga puno. Sa loob ng kubo, tahimik na nakaupo si Mateo sa kanyang lumang upuan. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa mesa habang iniisip ang mga pangyayaring naganap sa araw na yon. Sa buong buhay niya ay hindi niya inakala na darating ang sandaling magkakaroon siya ng kayamanang tulad ng nasa ilalim ng kanyang sahig. Ngunit kasabay ng bagong kapalaran ay ang bagong takot. Tahimik na nakatayo ang diwata malapit sa bintana ng kubo. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa hangin. "Mateo," mahina niyang sabi. Napatingin ang lalaki. "Ano iyon?" Hindi agad sumagot ang diwata. Pinikit niya sandali ang kanyang mga mata, tila nakikinig sa mga bulong ng gabi. "May nagmamasid sa bahay mo kanina," sabi niya. Napakunot ang noo ni Mateo. "Sigurado ka?" Mahinang tumango ang diwata. "Hindi ko nakita kung sino, ngunit naramdaman ko ang presensya niya." Tahimik si Mateo. Hindi na bago sa kanya ang mga taong mausisa sa pamayanan. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam ng babala ng diwata. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang paligid ng kanyang kubo. Tahimik ang gabi. Walang tao. Ngunit kahit ganoon, hindi mawala sa kanyang isip ang sinabi ng diwata. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, naglalakad si Rogelio sa makitid na landas patungo sa kuwebang mangkukulam. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, ngunit ang pagnanais na magkaroon ng kayamanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Hindi siya sanay sa madilim na kagubatan. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa harap ng kuweba. Mula sa loob ay makikita ang mahinang liwanag ng apoy. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagpasok niya sa kuweba ay agad niyang nakita ang mangkukulam na nakaupo sa harap ng apoy. Ang anino nito ay gumagalaw sa pader na parang isang nilalang na buhay. Unti-unting tumingin ang mangkukulam kay Rogelio. "Bumalik ka," sabi niya. Bahagyang napalunok si Rogelio. "Oo," sagot niya. "May balita ako." Ang mangkukulam ay tumayo at dahan-dahang lumapit. "Ano ang nalaman mo?" Huminga ng malalim si Rogelio. "Nakita ko kung saan tinago ni Mateo ang kanyang kayamanan." Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ng mangkukulam. "Saan?" Inilagay niya ito sa ilalim ng sahig ng kanyang kubo. Sandaling natahimik ang mangkukulam. Pagkatapos ay unti-unti siyang ngumiti. "Magaling." Lumakad siya pabalik sa harap ng apoy. "Hindi ko kailangang hanapin pa ang biyaya ng diwata," sabi niya. "Dahil kusa na itong lumapit sa akin." Napatingin si Rogelio. "Ibig mong sabihin, kukunin mo iyon?" Ngumiti ang mangkukulam. "Hindi lamang kukunin." Ang kanyang tinig ay naging mas malamig. "Kukunin ko rin ang buhay ng lalaking nagpalaya sa diwata." Bahagyang kinabahan si Rogelio. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang mangyayari. "Ano ang mangyayari sa akin?" tanong niya. Ang mangkukulam ay tumingin sa kanya. Kung ang ibang tao ang makakakita sa kanyang mga mata, tiyak na matatakot sila. Ngunit si Rogelio ay masyadong abala
sa pag-iisip ng kayamanan. Kung totoo ang sinabi mo, sabi ng mangkukulam, bibigyan kita ng bahagi sa kayamanang yon. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Iyon lang ang gusto ko. Ngunit sa loob-loob ng mangkukulam, iba ang kanyang iniisip. Hindi siya kailanman nagbahagi ng kayamanan sa kahit kanino. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Rogelio ay kasangkapan lamang. Mga taong madaling gamitin at madaling itapon kapag wala ng silbi. Samantala, sa kubo ni Mateo, hindi pa rin siya mapakali. Kung may nakakita nga sa akin kanina, sabi niya, maaaring kumalat ang balita. Tumango ang diwata. At kapag kumalat ang balita, maaaring makarating iyon sa mangkukulam. Tahimik na napabuntong hininga si Mateo. Hindi niya nais ang gulo. Ang nais lamang niya ay isang simpleng buhay. Ngunit tila hindi na yon posible ngayon. Mateo, sabi ng diwata. Napatingin siya. Kailangan nating mag-ingat ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit? Ang diwata ay nakatingin sa madilim na kagubatan sa labas ng bintana. Pakiramdam ko, hindi magtatagal bago sila kumilos. Sa sandaling iyon, may narinig silang mahinang kaluskos mula sa ilalim ng sahig ng kubo. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Unti-unti siyang lumingon sa bahagi kung saan nakatago ang kahon ng ginto. Ano iyon? Bulong niya. Ang diwata ay biglang naging seryoso. May kung anong gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang bagay na hindi dapat naroon. At sa ilalim ng kubo, sa madilim na lupa, may isang aninong unti-unting gumagapang. Ang mangkukulam ay nagsimula na ng kanyang unang hakbang upang makuha ang kayamanan. At hindi pa alam ni Mateo na sa gabing iyon, ang kanyang tahanan ay magiging simula ng isang laban na maaring magbago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Tahimik ang gabi sa paligid ng kubo ni Mateo. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang pumapasok sa maliit na bintana ng bahay habang ang malamig na hangin ay dahan-dahang dumadampi sa mga dingding na gawa sa kawayan at pawid. Sa loob ng kubo ay nakatayo si Mateo. Nakatitig sa sahig kung saan nakatago ang kahon ng ginto. Ang mahinang kaluskos na kanilang narinig ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isip. Sigurado akong may narinig tayo, bulong niya. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakatayo ang diwata. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Tila sinusubukang tuklasin kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. May gumagalaw, sabi niya sa mababang tinig. Unti-unting humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang itak. Ano yun? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay lumuhod siya at dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa sahig. Sa sandaling iyon ay may mahinang liwanag na lumabas mula sa kanyang palad. Ang liwanag ay parang dumaan sa pagitan ng mga kahoy ng sahig at sumilip sa lupa sa ilalim ng kubo. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mateo, sabi niya. Ano? May tao sa ilalim ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Imposible. Ngunit sa sandaling iyon ay narinig nila muli ang kaluskos. Mas malinaw na ngayon. May kung anong humuhukay sa ilalim ng lupa. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Ang diwata ay tumayo. Hindi ito ordinaryong tao, sabi niya. Bago pa makapagtanong si Mateo, biglang may narinig silang malakas na tunog mula sa ilalim ng sahig. Crack! Bahagyang gumalaw ang isang tabla ng sahig. Napaatras si Mateo. Sa loob ng ilang segundo, ang lupa sa ilalim ng kubo ay tila gumalaw. At mula sa maliit na butas sa lupa ay lumabas ang isang maitim na usok. Unti-unting nabuo ang isang anyo. Ang mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay kumikislap
sa kadiliman. Napakadali naman pala, sabi niya ng malamig. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ikaw, ngumiti ang mangkukulam. Akala mo ba ay hindi ko mahahanap ang kayamanan? Mabilis na lumapit si Mateo sa sahig at hinila ang kahon ng ginto mula sa ilalim nito. Ngunit bago pa siya makalayo, itinaas ng mangkukulam ang kanyang kamay. Isang alon ng maitim na enerhiya ang lumipad patungo kay Mateo. Napaatras ang lalaki ng malakas. Ang kahon ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Mateo, sigaw ng diwata. Agad siyang lumipad sa harap ng lalaki. Mula sa kanyang mga pakpak ay sumabog ang maliwanag na liwanag na parang isang kalasag. Ang maitim na enerhiya ay bumangga sa liwanag. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Ang mangkukulam ay napaatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Hindi ka pa rin tumitigil, sabi niya sa diwata. Ngunit matapang siyang tumingin pabalik. Hinding-hindi ko hahayaang kunin mo ang biyayang ito. Ang mangkukulam ay ngumiti. Hindi mo ako mapipigilan magpakailanman. Unti-unti siyang nagtaas ng dalawang kamay. Ang buong kubo ay nagsimulang manginig. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat. Naramdaman ni Mateo na parang may puwersang humihila sa kahon ng ginto mula sa kanyang kamay. Mahigpit niya itong hinawakan. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, sigaw niya. Sa sandaling iyon ay may kakaibang liwanag na lumabas mula sa kanyang dibdib. Ang biyayang ibinigay ng diwata ay muling nagising. Isang maliwanag na enerhiya ang bumalot kay Mateo. Ang puwersang humihila sa kahon ay biglang nawala. Napaatras ang mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang biyaya, bulong niya. Unti-unting lumakas ang liwanag sa paligid ni Mateo. Ang buong kubo ay tila napuno ng kakaibang enerhiya. Ang mangkukulam ay napilitang umatras. Hindi pa ito tapos, sabi niya nang may galit. Sa isang iglap ay naglaho siya sa maitim na usok. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng kubo. Ang sahig ay may butas na iniwan ng mangkukulam. Ang hangin ay mabigat pa rin sa tensyon. Huminga ng malalim si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kahon ng ginto. Lumapit ang diwata sa kanya. Hindi ka nasaktan? Tanong niya. Umiling si Mateo. Hindi. Ngunit makikita sa kanyang mukha ang takot at pagod. Hindi na ito ligtas, sabi ng diwata. Napatingin si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag bumalik siya, mas magiging handa na siya. Tahimik na napaupo si Mateo. Unti-unti niyang napagtanto na ang kayamanang hawak niya ay hindi lamang biyaya. Isa rin itong dahilan ng panganib. Kung ganoon, sabi niya matapos ang ilang sandali, kailangan nating maghanap ng paraan para matapos ito. Ang diwata ay tahimik na tumingin sa kanya. May kakaibang paggalang sa kanyang mga mata. May isang paraan, sabi niya. Ano yon? Sandaling natahimik ang diwata. Ngunit delikado ito. Tahimik ang kubo. Tanging ang hangin at ang mahinang paggalaw ng mga dahon sa labas ang maririnig. Kung gusto mong tuluyang matigil ang mangkukulam, sabi niya, kailangan nating hanapin ang lihim na bagay na ginamit niya upang ikulong ako sa bote. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. At saan iyon? Tumingin ang diwata sa madilim na kagubatan. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong paglalakbay para kay Mateo. Isang paglalakbay na maaaring magdala sa kanya sa pinakamalaking panganib na haharapin niya sa kanyang buhay. Matapos ang nangyaring pag-atake ng mangkukulam sa kubo ni Mateo, hindi na muling nakatulog ng maayos ang lalaki sa gabing iyon. Ang maliit na bahay na dati ay tila ligtas at payapa, ay ngayon
ay may bakas na ng takot. Ang butas sa sahig na iniwan ng mangkukulam ay malinaw na paalala na anumang oras ay maaari itong bumalik. Tahimik na nakaupo si Mateo habang papalapit ang bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng kubo. Sa kanyang harapan ay nakalagay ang kahon ng gintong barya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya ito tinitingnan bilang simpleng kayamanan. Para sa kanya, ito na ngayon ay isang bagay na kailangang ipaglaban. Sa kabilang bahagi ng silid ay nakatayo ang diwata, tahimik na nakatanaw sa papasikat na araw. "Panahon na," sabi niya ng marahan. Napatingin si Mateo. "Aalis na tayo?" Mahinang tumango ang diwata. "Kung gusto nating matapos ang lahat ng ito, kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng kapangyarihan ng mangkukulam." Tumayo si Mateo at kinuha ang kanyang sako. "Handa na ako." Tiningnan siya ng diwata ng sandali. Tila sinusuri ang kanyang lakas ng loob. Hindi siya isang mandirigma. Isa lamang siyang simpleng tao na sanay sa tahimik na buhay. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matibay na pasya. Lumabas sila ng kubo habang ang umaga ay unti-unting nagiging maliwanag. Ang kagubatan na kanilang tinatahak ay mas malalim kaysa sa mga lugar na dati nang napuntahan ni Mateo. Habang naglalakad sila, napansin ni Mateo na ang mga puno sa paligid ay mas matatanda at mas malalaki. Ang mga ugat ng mga puno ay tila gumagapang sa lupa na parang mga ahas. "Gaano pa kalayo?" tanong niya. "Malapit na," sagot ng diwata. Ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang tinig. Napansin yun ni Mateo. "Bakit parang nag-aalala ka?" Huminto ang diwata. Tumingin siya sa paligid ng kagubatan. "Dito nagsimula ang lahat," sabi niya. Napakunot ang noo ni Mateo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang diwata bago nagsalita. "Maraming taon na ang nakalipas bago ako ikinulong sa bote. May isang lugar sa kagubatang ito na may malakas na kapangyarihan." "Anong kapangyarihan?" "Isang sinaunang bato." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Bato?" Tumango ang diwata. "Hindi ito ordinaryong bato. Ito ay pinagmumulan ng sinaunang mahika ng kagubatan." Habang naglalakad sila, unti-unting naging mas malamig ang hangin sa paligid. Ang mga ibon ay tila wala sa lugar na iyon. Ang katahimikan ay mas mabigat. Matapos ang ilang sandali, ay nakarating sila sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na kalahating nakabaon sa lupa. Ang bato ay kulay itim, ngunit may mga ukit na simbolo na bahagyang kumikislap. Napahinto si Mateo. "Hindi ko pa nakita ang lugar na ito," sabi niya. Ang diwata ay tahimik na lumapit sa bato. Ito ang lugar kung saan nakuha ng mangkukulam ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting lumapit si Mateo. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya mula sa bato. "Kung ganito kalakas ang kapangyarihan nito," sabi niya, "paano natin siya matatalo?" Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay hinawakan niya ang bato. Sa sandaling iyon, may mahinang liwanag na lumabas mula sa kanyang kamay. Ngunit biglang nagdilim ang paligid. Isang malamig na tinig ang narinig mula sa likod nila. Napakagandang lugar para sa muling pagkikita. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa gilid ng clearing ay nakatayo ang mangkukulam. Ang kanyang balabal ay hinahampas ng malamig na hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Akala ba ninyo ay hindi ko kayo susundan?" sabi niya. Humakbang siya palapit sa kanila. "Ang batong iyan ay akin." Ang diwata ay tumayo sa harap ni Mateo. "Hindi mo ito pag-aari." Ngunit tumawa ang mangkukulam. "Mali ka.
Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga simbolo sa bato ay biglang nagliwanag. Dito nagsimula ang aking kapangyarihan, sabi niya. At dito rin matatapos ang inyong paglalakbay. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang itak. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng mangkukulam. Ngunit hindi siya umatras. Hindi ako matatakot sa iyo, sabi niya. Sandaling natahimik ang mangkukulam. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig. Hindi kita kailangan takutin. Unti-unting nagtipo ng maitim na enerhiya sa kanyang kamay. Dahil sa sandaling ito, ang kanyang tinig ay naging mabigat. Matatapos na ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang bato sa gitna ng clearing ay biglang nagliwanag. At ang liwanag na iyon ay tila tumugon sa presensya ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ng mangkukulam. Hindi maaari. Ang diwata ay tumingin kay Mateo. At sa unang pagkakataon ay may pag-asa sa kanyang mukha. Mateo, sabi niya, ang bato ay tumutugon sa iyo. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pinakamahalagang laban na magpapasya sa kapalaran ni Mateo, ng diwata at ng buong kagubatan. Ang liwanag mula sa sinaunang bato ay patuloy na lumalakas. Ang mga simbolong nakaukit dito ay kumikislap na parang mga bituin sa madilim na gabi. Ang buong clearing sa gitna ng kagubatan ay napuno ng kakaibang enerhiya. Nakatingin ang mangkukulam sa bato at sa unang pagkakataon ay makikita sa kanyang mukha ang bakas ng pagkabigla. Hindi maari, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Mateo. Bakit siya ang tinatawag ng bato? Si Mateo mismo ay hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib, ang parehong enerhiya na unang ibinigay sa kanya ng diwata. Ang liwanag mula sa bato ay tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Mateo? Sabi ng diwata habang nakatitig sa kanya. Ang bato ay tumutugon sa kabutihan ng iyong puso. Napatingin siya sa diwata. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang itinaas ng mangkukulam ang kanyang kamay. Ang maitim na enerhiya ay muling nagtipon sa kanyang palad. Hindi ko hahayaang maagaw ninyo ang kapangyarihang ito, sigaw niya. Isang malakas na alon ng kadiliman ang lumipad patungo sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, ang bato ay nagliwanag ng mas matindi. Isang sinag ng maliwanag na liwanag ang lumabas mula rito at bumalot kay Mateo. Ang maitim na enerhiya ng mangkukulam ay bumangga sa liwanag at agad na naglaho. Napaatras ang mangkukulam. Hindi! Sigaw niya. Ang diwata ay nakatingin kay Mateo na may halong pagkamangha. Hinahayaan ka ng bato na gamitin ang kapangyarihan nito. Unti-unting lumapit si Mateo sa bato. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sanay sa kapangyarihan. Isa lamang siyang simpleng tao na nagtrabaho sa bukid at kagubatan sa buong buhay niya. Ngunit ngayon ay tila may responsibilidad na inilalagay sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang kamay sa bato. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa mga simbolo nito. Ang buong kagubatan ay tila nagising. Ang mga puno ay bahagyang gumalaw sa hangin. Ang lupa ay umalingaw-ngaw ng mahinang ugong. Ang mangkukulam ay napaatras ng napakalakas. Hindi ito maaaring mangyari, sigaw niya. Ngunit ang liwanag mula sa bato ay lalong lumakas. Ang maitim na enerhiya na nakapaligid sa mangkukulam ay unti-unting nawawala. Tumingin siya kay Mateo nang may galit at takot. Isang hamak na tao ang pipigil sa akin. Ngunit si Mateo ay matatag na nakatayo. Hindi siya nagsasalita. Sa kanyang puso ay may isang malinaw na desisyon.
Hindi niya gagamitin ang kapangyarihang ito para sa sarili. Gagamitin niya ito upang wakasan ang kasamaan. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang liwanag mula sa bato ay sumunod sa kanyang galaw. Isang malakas na sinag ang tumama sa mangkukulam. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang katawan ng mangkukulam ay unti-unting nabalot ng liwanag. Ang kanyang maitim na kapangyarihan ay nagsimulang maglaho. Hindi pa ito ang wakas, sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay unti-unting nawawala. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang anyo ay tuluyang naglaho sa hangin. Ang katahimikan ay muling bumalik sa kagubatan. Ang liwanag mula sa bato ay unti-unting humina hanggang sa ito ay bumalik sa dati nitong anyo. Napaupo si Mateo sa lupa. Pagod ngunit buhay. Lumapit ang diwata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tapos na, sabi niya ng mahina. Tumingin si Mateo sa paligid. Ang kagubatan ay tila mas maliwanag ngayon. Parang may mabigat na aninong tuluyang nawala. Wala na siya? Tanong niya. Mahinang tumango ang diwata. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama niya. Matagal na natahimik si Mateo. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang lahat ng nangyari. Ngunit alam niyang tapos na ang panganib. Pagkatapos ng ilang sandali, ay tumayo siya. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ngumiti ang diwata. Panahon na upang mabuhay ka ng payapa. Biglang nagliwanag ang kanyang mga pakpak. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang isang malambot na liwanag. Lumapit ito kay Mateo at bahagyang dumampi sa kanyang dibdib. Ang biyayang ibinigay ko sa iyo ay mananatili, sabi niya. Ngunit hindi na ito magiging sanhi ng panganib. Tahimik na tumango si Mateo. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Ginamit niya ang ginto upang ayusin ang kanyang bahay. Unti-unti siyang nakabili ng maliit na lupa kung saan siya nagtanim ng mga pananim. Tinulungan niya ang ilang mahihirap na pamilya sa kanilang lugar. At dahil sa kanyang kabutihan at sipag, lalo pang dumami ang biyayang dumating sa kanyang buhay. Hindi siya naging sakim sa kayamanan. Sa halip, ginamit niya ito upang makatulong sa iba. At sa tuwing gabi, kapag ang hangin ay dumadaan sa mga puno sa kagubatan, minsan ay nararamdaman niya ang presensya ng diwata. Tahimik itong nagbabantay. Isang paalala na ang kabutihan na ibinibigay sa mundo ay palaging bumabalik sa taong may malinis na puso. At mula sa araw na yon, si Mateo ay hindi na lamang isang simpleng tao sa isang maliit na kubo. Siya ay naging isang taong pinagpala ng kapalaran, hindi lamang dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso.